Galit na galit si Karing dahil sa pagkakatulak sa kanya ng lalaki na ikinasanhi niya ng pagkakasalampak niya sa sahig. At nang hinarap na niya ito ay bigla siyang nagulat sa nakita at ganoon din si Enteng at tinanong ni Anita kung sino ang babae na ito at sinagot naman siya ni Enteng na siya ang part-timer niya. At nang tignan niya napakaganda pala at habang nagsasalita ay ngumiti pa ito at kunwaring nahilo si Anita na inilalayan agad ni Enteng. Bigla naman na hinarap ni Enteng si Karing at napagbintangan pa siya na nananakit ng tao. Sinabi naman ni Karing na kung pwede na ipaliwanag ni Anita ang totoong pangyayari doon, ngunit ipinagkailalahat ni Anita ang talagang nangyari. Sinabi muli ni Enteng na kinakailangan na makapag-usap silang dalawa bukas. Umalis na ang dalawa parang estatwa naman siyang natigilan. At sa paglabas ng magkasintahan ay bumalik sa alaala ni Anita ang nakita niyang part-timer noon, pero nagkamali siya dahil bata at napakalakas pala ng appeal ng babae na iyon kaya ganoon na lamang ang kanyang pagseselos. Hinarap niya si Enteng at sinabi ang mga nangyari at tinanong niya na kung pwede ay alisin niya ang babae na ito. Ngunit iba ang naging tugon ni Enteng dito dahil isang manager na pangako na niya ito na magstay dahil sa maganda na ipinakitang trabaho nito, at agad namang nagtampo si Anita na tumalikod at umalis. Samantala matapos na lumabas nila Karing ay muli silang uminom at sinabi lahat sa tropa ang sama ng loob niya kay Enteng. Kaagad naman na ipinagtanggol siya ng tropa at sinabi na mas nakahihigit siya sa kasintahan ni Enteng na may halo pa na pang-aasar. Napansin naman sila ng isang gwapong lalaki at pilit na inaaninag si Karing at pinagmamasdan na maigi kung si Karing nga ba ito. At nang maaninag niya na si Karing nga ito ay kanyang nilapitan at kanyang tinanggal ang mask na siya naman ay ikinakilig ng tropa niya dahil isa itong kinikilalang artista. Pilit naman na tinatandaan ni Karing ito nang sinabi ang pangalan at nalaman niya ito ang maliit na teenage noon na tinuruan ng ama. Lumapit si Karing at pinisil ang kanyang mukha ng walang tutol dahil matagal na niyang crush si Karing. Kinabukasan tumawag naman si Enteng kay Anita habang nasa tindahan na tatanggalin na niya si Karing sa araw na yon. Pagkatapos marinig bigla naman itong sumaya na siya naman na ikinabigla ng mga tauhan pero kanina ay wala sa pag-iisip. At nang dumating na sa bulwagan si Anita ay sinabi niya na kailangan na makilala na ang best sale of the month at pagsalitain. Sa pagbukas naman ng pinto ay siya naman ang pagkagulat ng lahat at inaasahan din ng iba. Sabay lapit kay Anita at ikinabigla ng dalawa at nagplastikan kahit na alam nila na parang puputok sila sa galit. Nagsimula ng magsalita at magpasalamat si Karing na ikina-impress ng mga manunood. At sa bandang uli ay sinabi ni Karing na huwag magsinungaling at maging matapat na halatang pinatatamaan si Anita na silang dalawa lang ang nakakaalam. Talagang di maiwasan ang pagkakataon at parehong nagngingit-ngit sa galit ang dalawa na nagkasabay pa lahat sila sa elevator. Nabanggit naman ni Karing tungkol sa trabaho na kasama si Enteng na labis naman niya na pinagseselos ang babae. Si Anita naman ay di kumikibo na parang alam na ang mangyayari kay Anita na nangingiti lamang sa kanya. Bigla naman na nagtinginan kay Karing ang mga marites nang may tumawag at kunwari si Enteng ang tumawag at sweet niyang kinausap at di naman ikinabigla ni Anita na parang alam niya ang mangyayari. Bumalik naman sa isipan ni Anita ang pinag-usapan nila ni Enteng kanina at maya-maya ay sinabi niya na hinahanap siya ni Enteng at gusto siyang kausapin.